Nagtataka ngayon ang mga netizen lalo na ang mga moviegoers na nakapanood ng Rewind ng Star Cinema kung bakit hindi man lamang ito nakakuha ng kahit isang award at hindi rin pasok sa apat na kinilalang Best Picture. Ang Rewind ay comeback movie ni Kapuso Primetime King and Queen Dingdong Dantes at Marian Rivera matapos ang 13 taong hindi paggawa at pagsasama sa isang pelikula, at ang nag-produce pa ay movie outlet ng ABS-CBN na business competitor ng kanilang home network na GMA. Sinasabing pukpukan ang labanan sa lahat ng entries dahil halos lahat ng pelikulang kalahok ay quality talaga. Nagtataka naman ang mga tagahanga ng Dongyan at Star Cinema kung bakit tila inisnab daw ang pelikula, gayong batay sa reviews at reaksyon ng mga nakapanood ay talagang marami ang naiyak at nagandahan dito. Bagamat sinasabing gasgas na ang pilot nito at may mga nagsabi pa ngang nahahawig sa foreign movie na If Only. Matatandaang nagtalo-talo pa ang mga netizen kung Dongyan o Star Cinema ba ang bumitbit sa pelikula. Samantala, ang bongga ng Star for All Season na si Velma Santos dahil siya ang waging Best Actress sa 49th Metro Manila Film Festival. Si Vilma Santos ang tinawag na Best Actress winner sa Gabi ng Parangal na ginanap nitong Miyerkules sa New Frontier Theater sa Araneta City, Cubao, Quezon City. Nanalo si Vilma Santos para sa reunion movie nila ni Christopher De Leon, ang When I Meet You in Tokyo. Sa ilang panayam bago pa nagsimula ang MMFF noong Christmas Day ay natanong si Vilma kung umasa ba siyang mananalong Best Actress, pero nagpahayag ang premyadong actress na hindi siya umasa sa award at masaya na siya na pumasok sa Filmfest ang kanilang pelikula. Inaasahan naman na lalong lalakas sa takilya ang When I Meet You in Tokyo dahil sa Best Actress Award ni Vilma Santos. Samantala, si Cedric Juan naman ang nanalong Best Actor para sa pelikulang Gomvorsa. Trending nga ang pag-iyak ni Cedric nang tanggapin niya ang nasabing parangal. Wagi naman sa Best Supporting Actor si GC Santos para sa pelikulang Malyari. Nang mapanood ng ilang netizen ang iba pang entertainment press ang Malyari noong Christmas Day ay marami na ang humulang siya ang magwawagi sa kategoryang yon. Marami naman ang masaya para kay Miles Ocampo na nanalong Best Supporting Actress para sa Family of Two na pinagbibidahan naman nina Sharon Cuneta at Alden Richard. Sabi nga ng mga natuwa sa pagkapanalo ni Miles, sana raw ay maging lead actress naman siya sa susunod niyang pelikula. Maganda rin daw kung may pelikula siya para sa 2024 MMFF at maging palaban naman siya for Best Actress. Namiruya ng parangal ang pelikulang Gomvorsa. Alam mo, grabe talaga, no? Talagang ako'y maligayang-maligaya kasi bukod sa pagiging Best Actor ni Cedric Juan, Best Director naman si Direk Pepe Jokno. Tapos ang dami lang nakuha, ito nilista ko. Best Sound, Best Cinematography, Best Production Design, Gatpuno Villegas Cultural Award at Second Best Picture sa labanan ng 10. Diba? Ayan. Pagkatapos, marami kang mapapansin no? Marami kang mapapansin. Gustong-gusto ko yung speech ng screenplay writer ng Firefly, no? Yung sinabi niya na sana po isang araw matagpuan niyo rin ang liwanag sa inyong buhay. Naalala ko tuloy yung mga bata pa tayo kapag may lakad ang ating magulang sa labas kapag gabi, nag-aalala baka aambon o uulan. Diba? Sasabihin ng matatanda, huwag kayo matakot, may mga alitap-tap, magiging maayos ang panahon. Diba? Napakaganda, napaka-positibo, ang ganda ng speech niya, diba? Tapos, ang iniyakan ko, dalawa. Si Cedric Juan at saka si Star for All Seasons, Vilma Santos. Alam naman natin, si Ate Bino makakwentuhan natin. Sabi niya, yung Best Actress Award, marami na kami niyan na pagdaanan. Tapos na kami sa ganyan labanan. Ang tanging hiling ko lang ay ang magbalik sa sinihan ng ating mga kababayan para muling mabuhay ang industriya ng pelikulang Pilipino. Ang magtagumpay ang mga producers, lalo na
sila Titang Wanja Maji, ang bagong producers nila sa When I Met You in Tokyo, di ba? Na sana pumalaot pa uli sa pag-produce ng pelikula, di ba naman? Nakakatuwa yung ganun. Kaya kagabi nung nag-speech na siya, nagtatalumpati na siya, tumatawid sa akin yung sinseridad, di ba? Tapos, itong si Cedric naman, sobrang humble na bata nito. Sa mga hindi po nakakakilala sa akin, ako po si Cedric Juan, produkto po ng Entablado. Tsaka yung sinabi niyang, Direk Pepe Jokno, maraming salamat po sa pagtitiwala. Sino po ba ako para inyong sugalan? Doon ako iyak ng iyak. Na makakakita ka, no? Paminsan-minsan makakakita ka ng mga performers, ng mga artista na talagang ang paa nakalapat sa lupa talaga. Ramdam na ramdam mo yung malaking utang na loob niya sa kanya mga producers. Damay tayo dito, syempre, Media Quest, di ba? Congratulations sa mga taga Media Quest, di ba? Tsaka yung kanyang sinabi na inihahandog niya ang kanyang parangal sa mga Pilipino na talaga namang hindi nabibigyan ng tamang hustisya. Napaka-milyon-milyon po yan. Totoong-totoo ang sinabi ni Cedric, di ba? At saka ramdam ko kagabi, talaga ang ganda ng Metro Manila Film Fest kasi active ang lahat, yung nagpapalakpakan, di ba, yung mga babangit ng mga pangalan. Yung nagbalik na talaga ang saya. Tama, totoo yan. Pero marami nagtatanong sa akin, siyempre maraming kaibigan ng tumatawag, ano ang nangyari sa Family of Two? Ako din ay nagtatanong sa sarili ko, ba't hindi man lamang naging nominado sa Best Director si Direk Noel Naval? Pero kanila yan, sa mga jurors yan, tayo hanggang sa pagtatanong lang ang ating maibabato. Bakit wala din sila sa labanan ng Best Picture, di ba? Parang ganon, hindi man lang binigyan. Pero katulad ng nakaraang taon, naalala mo yung Family Matters? Hindi rin pinanse ng Metro Manila Film Festival. Pero nakita mo, naging matagumpay sa buong taon sa iba't ibang award-giving bodies. Kaya, oo. Ang tanging nanalo sa kanila, itong si Miles Ocampo na pagkatapos ng 2 dekada, di ba naman, ay nagkaroon ng tropeyo. Ano yun? Nakakaluha din yung sinabi niya na, Lord, ang dami pong nangyari sa taong ito. Maraming salamat po. Di ba? Ang galing-galing na bata. At saka rin napapanahon, pero sa kabila ng, di ba, alam naman natin pinagdaanan ni Miles, ito na yung kapalit, di ba? Makahiwalay lang, pero lang, ang dami niya talaga. Ito na yung sagot na magpapaligay sa kanya, magbabalik at hahango talaga sa kanya sa kalungkutan. Ito na. Kaya ang celebration sa EAT, masaya yan. Dabar Cards. Di ba? At sabi ni Guyson Magdadaro, Nay, ako rin, sad. Isa lang ang nakuha ng Family of Two. Nalungkot ako para sa idol kong si Ate Xiawi talaga, sabi ni Guyson Magdadaro. Guyson, alam mo, inuulaol yan ng kwento na kaya daw nagnega itong Family of Two dahil sa kanegahan ni Sharon ngayon. Ako naman, inihihiwalay ko naman siya bilang tao at bilang isang aktres. Ihihiwalay ko yon. Pero hindi natin talaga masisisi yung mga nagsasalita ng ganon. Diba? Nasa bulsa nila yung perang pampanood. Kung sinong gusto nilang tunghayan, yun ang masusunod, di ba? Yun. Oo. Ay, nako, nakakaloka. Eto pa, ang dami pa. Sabi ni Bradley, ikaw na ang naiisip ko dun sa nanalong best screenplay. Ang lalim ng mga sinabi at congrats kay Miss Vilma Santos. Salamat sa pag-share ng pagkapanalo kay Sharon Cuneta at iba pang nominado. Oo, sinabi niya talaga. Bon, pwede bang lampasan natin yung paksang pangatlo para kasing anticlimactic? Kung pwede kaya anak, pakitext mo lang si Rebo o ako para pahabaan natin itong MMFF. Kasi ang dami pa namin gustong sabihin ni Romel. Di ba? Ayon. Ang dami rin talagang nagsabi sa social media na mahusay siya, Nay. At siya talaga ang sinabi na magwi-win sa pagka-best actor. Hindi sila nagkamali. Kay Cedric Juan ito. Alam mo, habang buhay hanggang sa tumanda si Cedric Juan, habang buhay niyang maaalala na minsan isang panahon bilang isang aktor, pinadapa niya ang mga sikat at magagaling na artistang Christopher De Leon, Ding Dong Dantes, Piolo Pascual, at isa pa,
Alden Richard. Yes, oo. Siyempre maraming nagsisinti ng kalooban. Christopher De Leon na yan, napakagaling. Ang galing-galing ni Piolo Pascual sa Almalyari. Ang galing din ni Tisoy sa Family of Two. Diba? At ang galing-galing din ni Ding Dong Dantes sa pelikulang Rewind. Ano nga pala nangyari sa Rewind? Nga. Diba? Ang dami-dami rin po. Ang sabi nagsabi, ang ganda raw ng pelikula. Ano nangyari? Ay, eto, sumagot si John. Naku, sabi ni John, Nay, hindi na ako manonood ng Rewind. Ayoko ng mga istoryang Rewind. Okay. Ayan. Nay, pinanood po namin kagabi ni Marky ang Gomburza. Inuna namin ito kasi produce ng Media Quest ni MVP. Ang husay ng color grading, dialogue in Latin at Espanyol, ang ganda ng ilaw at costume, ang husay ng mga actors, grabe. Mula po ito kay Randy Balaguer na napaka-metikuloso at talagang kritiko pagdating sa pelikulang Pilipino. Grabe. Ayan. Buti pa si Badet, nakaapat. Sabi ni Boy Sigaragay. O, di ba? Na yung Rewind parang masyadong na-hype sa social media. In fairness, mahusay talaga sina Ding Dong at Marian. Pero nung pinanood ko, parang naisip ko, grabe, nag-OA ang mga reviews, sabi ni Gaison Magdadaro. Kasi sinuyod niya lahat ng pelikula. Talagang, kaya eto, ang dami-dami niyang mga, talaga, marami. Eto pa, ang dami natin dapat basahin. Sabi ni Lara May Abrigo, Nay, mas nakakasama pa kung minsan ang mag-post sa social media dahil hindi naman po lahat ay maiintindihan tayo. Mas madalas takaw basher lang ang pag-update sa social media po. Totoo yan. Totoo yan. At saka dapat bilang mga artista, magbigay kayo ng nararapat lamang sa publiko. Halos lahat isinukan nyo na, ibinigay nyo na. Maglaan kayo ng kahit katiting na para sa sarili nyo lang, para may niyayakap kayong pribado, para hindi kayo nagsasabi na kapag pinakikialaman kayo, we need privacy. Anong privacy? Kayo nagbubuklat ng buhay nyo sa publiko. Dapat tandaan nyo yan. Yun. Ay, nako, 7 ang nasungkit, ang napiruya ng Gomburza.